Maligayang pagdating sa P3. Sa 1,000 kabiguan, nagtiyaga siya hanggang sa gawin niyang pisikal na katotohanan ang panaginip na iyon. Ang mga praktikal na nangangarap ay hindi humihinto. Pinangarap ni Wayland ang isang hanay ng mga tindahan ng tabako, ginawang katotohanan ang kanyang pangarap, at ngayon ay sinasakop ng United Cigar Stores ang pinakamagagandang sulok sa Amerika. Pinangarap ni Lincoln ang kalayaan para sa mga itim na alipin, ginawang realidad ang kanyang pangarap, at isang nagkakaisang North at South ang nawalan ng buhay upang isalin ang kanilang pangarap sa katotohanan. Ang magkapatid na Wright ay nanaginip ng isang lumilipad na makina. Ngayon ay makikita ng isang tao ang katibayan sa buong mundo na siya ay nangarap ng mabuti. Pinangarap ni Marconi ang isang sistema na gumagamit ng hindi nasasalat na kapangyarihan ng ether. Ang katibayan na hindi sila nanaginip ng walang kabuluhan ay maaaring matagpuan sa bawat wireless at radyo sa mundo. Higit pa rito, ang pangarap ni Marconi ay nagdala ng pinakamababang cabin at ang pinakadakilang bahay ng asyenda na magkatabi. Ginawa nitong isang backdoor na kapitbahay ang mga tao ng bawat bansa sa lupa. Binigyan nito ang Pangulo ng Estados Unidos ng isang daluyan kung saan makakausap niya ang lahat ng mga tao ng Amerika ng sabay-sabay at sa maikling panahon. Maaaring interesado ka kapag nahuli siya ng mga kaibigan ni Marconi at ipinasok siya sa isang psychiatric na ospital, nang ipahayag niya na natuklasan niya ang prinsipyo ng pagpapadala ng mga mensahe sa pamamagitan ng hangin ng walang mga wire o iba pang tulong. Direktang pisikal na paraan ng komunikasyon, ang mga nangangarap ngayon ay mas mahusay. Ang mundo ay sanay na sa mga bagong imbensyon. Hindi, ito ay nagpakita ng isang pagpayag na gantimpalaan ang nangangarap na nagbibigay sa mundo ng isang bagong ideya. Ang pinakamahusay na tagumpay ay sa una, at pansamantala, ngunit isang panaginip. Ang oak ay natutulog sa bunga ng oak. Ang ibon ay naghihintay sa itlog, at sa pinakamataas na pangitain ng kaluluwa, ang nagising na anghel ay bumangon. Ang mga panaginip ay umuusbong ng katotohanan. Gumising, bumangon at igiit ang iyong sarili, mga nangangarap ng mundo. Ang iyong bituin ay nasa tuktok nito ngayon. Ang depresyon ng mundo ang nagdala ng pagkakataong hinihintay mo. Itinuro nito sa mga tao ang pagpapakumbaba, pagpapaubaya at bukas na pag-iisip. Ang mundo ay puno ng masaganang pagkakataon. Hindi alam ng mga naunang nangangarap. Ang nag-aalab na pagnanais, at isang dapat gawin ay ang panimulang punto. Dapat alisin ng nangangarap. Ang mga pangarap ay hindi ipinanganak ng kawalang interes, katamarin o kawalan ng ambisyon. Hindi na kinukutya ng mundo ang nangangarap, o tinatawag siyang hindi praktikal. Kung sa palagay mo, maglakbay sa Tennessee, at saksihan kung ano ang ginawa ng isang mapangarapan na pangulo upang magamit ang mahusay na kapangyarihan ng tubig ng Amerika. Ilang taon na ang nakalilipas, ang gayong panaginip ay tila isang kabaliwan, nabigo ka, nadama mo ang pagkatalo sa panahon ng depresyon, naramdaman mo ang dakilang puso sa loob mo na durog hanggang sa damyugo. Lakasan mo ang iyong loob, dahil ang mga karanasang ito ay nagpapahina sa espiritual na metal kung saan ka binuo, mga pag-aari na walang katumbas na halaga. Tandaan na ang lahat ng mga nagtagumpay sa buhay ay nakakakuha ng isang masamang simula at dumaan sa maraming nakakasakit na pakikibaka bago sila dumating. Ang isang pagbabago sa buhay ng matagumpay ay kadalasang dumarating sa ilang kritikal na sandali kung saan sila ay ipinakilala sa kanilang ibang mga sarili. Isinulat ni John Bunyan ang Pilgrim's Progress, isa sa pinakadakila sa lahat ng literatura sa Ingles, matapos siyang makulong at mabigat na parusahan dahil sa kanyang mga pananaw sa paksa ng relihiyon. Natuklasan ni O. Henry ang henyo na nasa utak niya matapos siyang magdusa ng malaking kasawian at makulong sa isang selda ng bilangguan sa Columbus, Ohio, pinilit ng kasawian, upang makilala ang kanyang iba, at gamitin ang kanyang imahinasyon. Natuklasan niya na siya ay isang mahusay na manunulat sa halip na isang kahabag-habag na kriminal at outcast. Kakaiba at sari-sari ang mga landas ng buhay, at kakaiba pa rin ang mga landas ng walang katapusang karunungan, kung saan ang mga tao ay minsan napipilitang sumailalim sa lahat ng uri ng parusa bago nila matuklasan ang kanilang sariling mga utak, at ang kanilang sariling kakayahang bumuo ng mga kapakipakinabang na ideya sa pamamagitan ng imahinasyon. Si Edison, ang pinakadakilang inventor at siyentipiko sa mundo, ay isang nomadic na operator ng telegrapo na nabigo ng maraming beses bago magmaneho. Sa wakas,
sa pagtuklas ng henyo na natutulog sa loob ng kanyang utak. Nagsimula si Charles Dickens sa pamamagitan ng paglalagay ng mga label sa mga itim na kaldero. Ang trahedya ng kanyang unang pag-ibig ay tumagos sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa at naging isa sa mga tunay na mahusay na manunulat sa mundo. Ang trahedyang iyon ay nagbunga. Una, si David Copperfield, pagkatapos ay ang sunod-sunod na iba pang mga gawa na gumawa ng isang mas mayaman at mas mahusay na mundo para sa lahat ng nagbabasa ng kanyang mga libro. Ang pagkabigo sa pag-iibigan ay kadalasang may epekto sa pagtutulak sa mga lalaki na uminom at masira ang mga babae, at ito, dahil karamihan sa mga tao ay hindi kailanman natututo ng sining ng paggawa ng kanilang malakas na emosyon sa mga pangarap na may nakabubuo na kalikasan. Si Helen Keller ay naging bingi, pipi at bulag sa ilang sandali pagkatapos ng kapanganakan. Sa kabila ng kanyang malaking kasawian, isinulat niya ang kanyang pangalan sa mga pahina ng mahusay na kasaysayan. Ang kanyang buong buhay ay patunay na walang matatalo hanggat hindi nila tinatanggap ang pagkatalo bilang isang katotohanan. Si Robert Burns ay isang illiterate country boy na isinumpa ng kahirapan at lamaking lasenggo sa bargain. Ang mundo ay mas mabuti para sa kanyang nabuhay, dahil binihisan niya ang magagandang kaisipan sa mga tula, at sa gayon ay tinanggal ang tinik at nagtanim ng rosas sa lugar nito, Booker T. Ipinanganak ang Washington sa pagkaalipin, may kapansanan sa lahi at kulay. Siya ay mapagparaya, sa lahat ng oras, bukas isip tungkol sa lahat ng mga bagay, at isang mapangarapan, na nagkaroon ng isang mahusay na impluwensya sa buong lahing Beethoven ay bingi, Milton ay bulag, ngunit ang kanilang mga pangalan ay mabubuhay, dahil sila ay pinangarap at isinalin ang kanilang mga pangarap sa organisadong pag-iisip. Bago tumuloy sa susunod na kabanata, buhayin muli ang apoy ng pag-asa, pananampalataya, katapangan at pagtitiis sa iyong isipan. Kung mayroon kang ganitong mga estado ng pag-iisip at gumaganang kaalaman sa mga prinsipyong inilarawan, lahat ng kailangan mo ay darating sa iyo kapag handa ka na. Hayaang ipahayag ni Emerson ang kaisipan sa mga salitang ito, bawat kawikaan, bawat aklat, bawat salita na nauukol sa iyo para sa tulong at aliw ay tiyak na uuwi sa pamamagitan ng bukas o liku-likong mga landas. Bawat kaibigan, hindi sa iyong kamanghamanghang kalooban, kundi dakila at malambot na kaluluwa na nanabik sa iyo, kulong ka sa kanyang yakap. Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng pagnanais ng isang bagay at pagiging handa na tanggapin ito. Walang sino man ang handang gawin ang isang bagay, hanggang sa maniwala siyang makukuha niya ito. Ang estado ng pag-iisip ay dapat na pananampalataya, hindi lamang pag-asa o pagnanais. Ang bukas na pag-iisip ay mahalaga sa pananampalataya. Ang mga saradong isipan ay hindi nagbibigay inspirasyon sa pananampalataya, katapangan at paniniwala. Tandaan, hindi nangangailangan ng maraming pagsisikap upang makamit ang isang mataas na layunin sa buhay, upang humingi ng kasaganaan at kasaganaan, upang tanggapin ang pagdurusa at kahirapan. Ang isang mahusay na makata ay angkop na nagpahayag ng universal na katotohanan sa pamamagitan ng mga linyang ito. Nakipagtawaran ako sa buhay para sa isang sentimos, at ang buhay ay hindi na binayaran, ngunit nagmakaawa kapag binibilang ko ang aking maliit na tindahan sa gabi. Ang buhay ay employer lang, binibigyan ka niya ng hinihingi mo, pero kapag nagtakda ka ng sahod, aba, kailangan mong humawak ng trabaho. Patuloy ang P4.